Bago tayo magsimula dito mga idol, matagumpay na natambakan ng ating national team na Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei sa kanilang pangalawang game sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Simula umpisa ng kanilang laro, naging fast-paced nga po talaga ang galaw ng Gilas Pilipinas sa paggawa nila parate ng mga fast break sa pangunguna ni Justin Brownlee. Bukod nga po dyan, nagdomina literal sa ilalim ng basket ang pag-arangkada ngayon ni Kai Sotto. Ibang-iba nga ngayon ang galaw ng ating kababayan na si Kai. Kaya dahil dyan, hindi na nga dito nakasabay pa ang Chinese Taipei at hirap na hirap silang sabayan ang isang 7-footer na si Kai Sotto na siyang rason bakit napabayaang lumobo ng husto ang kalamangan ng Gilas Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng kanilang laro. 2-0 na nga po mga idol at magandang simula to sa ating national team. Sa pagsisimula pa lamang nga po ng second half ng regular season, samot-saring gulo na ang naganap ngayon sa mga laban katulad na lamang ng nangyari ng Miami Heat kontra sa New Orleans Pelicans, Golden State Warriors kontra sa Charlotte Hornets at ang naging laro ngayong araw sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at Brooklyn Nets. Ika nga'y isang senyalis na ito na umiinit na at mas nagiging intense ang mga laban sa NBA habang papalapit na ang pagtatapos ng regular season at ang pagsisimula ng playoffs. Pero kung inyo nga pong mapapansin, isa nga sa mga dahilan ng kaguluhan na ito ay dahil sa tinatawag na unwritten rule ng NBA katulad na lamang ng nangyari sa laro ng Warriors at Hornets at laban naman ng Wolves kontra sa Nets kung saan sinubukan pang umiskor ng winning team sa huling segundo kahit malinaw na panalon sila. At dahil dyan, di rin naman naiwasan pa ng mga players ng losing team na magalit at kumprontahin ang kanilang kalaban since isa nga itong maituturing na walang respeto sa kanila. Pero syempre, hindi rin naman nga natin sila masisisi since matagal na rin naman ngang nasa kultura ng NBA ang ganyang klaseng unwritten rule, lalo pat isa nga itong simbolo ng respeto ng bawat koponan. Samantala, dito naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa usap-usapan ng mga fans na nagmamakaawa na nga daw si Jayson Tatum sa NBA pagdating sa MVP rankings. Base nga po mga idol, sa pinakahuling inilabas na rankings ng NBA, nangunguna nga po dito si Nikola Jokic ng Denver Nuggets, pangalawa si SGA ng Oklahoma, pangatlo si Giannis, pang-apat si Luka, habang panlima naman si Jayson Tatum. Well, sa kabila nga po ng pagiging number 1 team ng Celtics, hindi lang sa West kundi pati buong NBA, napakaliit lamang ng tsansa ng kanilang superstar na makuhang MVP trophy. Kaya hindi nga po napigilan pa ni Jayson Tatum na mag-request at magmakaawa sa mismong liga na kailangan rin naman nga po nilang ikonsidera ang kalagayan o standings ng kanilang koponan sa pagbili ng NBA. Sa madaling salita, hindi nga satisfied si Tatum sa kanyang pwesto sa MVP rankings, lalo pat napakalaki ng kanyang impact bakit ang Boston Celtics ang best team at may hawak ng best record sa liga. Habang dito naman tayo sa ating huling storya sa balitang dalawang starter nga po ang out sa Phoenix Suns kontra sa Los Angeles Lakers at ang naging balita na posibleng makulong si Christian Wood. Ano nga ba ang katotohanan nito? Isang araw matapos manalo ang Lakers sa kanilang huling game kahapon kontra sa San Antonio Spurs, babiyahe na nga po muli ang kanilang team sa lugar ng Phoenix para kalabanin bukas ang Suns na kagagaling pa lang sa 2-game lose streak. At bagamat man dehado ang Lakers dito sa kanilang magiging laban, may pag-asa pa rin naman nga daw dito sila na manalo, gayong base nga sa inilabas na balita, hindi nga daw dito makakapaglaro ang dalawang starter ng Suns na sina Jusuf Nurkic at Bradley Beal na parehong may injury na maaaring samantalahin ni na Lebron. Ang problema lamang, hindi pa rin naman dito maglalaro ang ilan sa kanilang mga role player na sina Gabe Vincent
Vanderbilt at maging ang kanilang sentro na si Christian Wood na merong hinaharap ngayon na problema matapos kumalat sa internet ang balita na inakusahan siya na sasaktan nito ang ina ng kanyang anak. Yes mga idol, trending sa internet ang kanyang klaseng balita kaya inaasahan na nga daw na iimbestigahan ito ng otoridad at ng NBA sa mga susunod na araw at kapag napatunayan na tama nga daw ito, posible nga siyang makulong at parusahan ng NBA. So yun lamang ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.